Kung pag-aaralan ay navigate, ano po sabi dito? Navigating your navigating difficult emotions. Ano po? So, pag sinabi pong navigate, ito yung parang nirurut ka niya. Nilalagay ka niya sa posisyon na pwedeng ma-mislead ka, 'di ba? Na pwede kang ma-redirect na hindi 'yun yung direction na pupuntahan mo, no po. Yung ninanavigate niya para siyang mapa, no po, na sa panahon na mabigat yung pakiramdam mo, sa panahon na hindi ka okay, 'di ba? Minsan it will misguided you, no? Mami-misled ka. No po, minsan matatangay ka sa maling daan na hindi ka naman dapat nandun. No po? And minsan po, nakakaapekto to sa'yo. Kaya ka nalilito kung saan ka nadadaan. No po? Because of your emotion. No, yung emotion mo na magbibigay sa'yo ng misguided. No, at ako yon. Minsan ako po yung emotion ka talaga na misguided ako. No, I was trouble. Nagto-trouble talaga ako sa emotion. No, talaga sa talagang ito yung kahinaan ko kasi ang susubukan ng Panginoon yung mga taong mahal mo, mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga taong inaasahan mo sa paligid mo. So minsan, na po ang nangyayari sa atin, me myself, I have to hide. No, kailangan kong magtago, kailangan mo kailangan mo ibarid, kailangan mo ilibing, no? Tapos kailangan mong i-ignore, kailangan mo i-ignore yung mga bagay na nakakaapekto sa emotion mo para mag-workout yung bawat araw mo. Tapos minsan yung emotion mo no na mag-aano sa na mapahiya ka, 'di ba? Na makapagbigay ng kahihiyan sa buhay mo, na hinahide mo 'yon. Na yung mga bagay na kaya lang ang epekto kasi noon, kapag naiipon yung mga emotion, no? Kapag naiipon mo yung mga sama ng loob mo sa ibang tao, kapag lumabas 'yon, para siyang volcano na punong-puno ng lava, punong-puno ng apoy, 'di ba? Punong-puno ng hinanakit. No, kaya minsan kapag nakakaramdam tayo ng mga bagay na parang nakakasakit tayo or alam natin na i-avoid natin. No, kasi sometimes hindi natin alam yung sitwasyon ng bawat isa. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam kung paano nila dinadala yung problema. No po, hindi natin alam kung paano sila humaharap sa problema. No, kaya mahirap sometimes i-deal kaya nami-mislead and we cannot blame them. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. No po, sabi nga ni Sigmund Freud, no, kung mababasa niyo po yung kanyang quote, sabi niya, unexpressed emotion will never die. Hindi daw po namamatay yung mga hindi na ilabas na emosyon. They are buried alive. Naililibing sila ng buhay. And will come forth later in uglier way. At lalabas yun, no? Sa mga susunod na araw, sa susunod na panahon, kasi hindi sila na-express. Na po? At lalabas yun ng pangit ang kalalabasan, pangit ang resulta. Kaya, makikita po natin, kung tayo nagbabasa ng mga libro, yung libro po ng article, nung 2015, yung emotion natin everyday, na kinandak sa by study, meron daw tayong 11,000 na participant using a small smartphone application. Yung wide range ng emotion, meron daw siyam na emotion. Alertness, ito po yung mga ito yung positive emotion. Alertness, amusement, awe, gratitude, hope, joy, love, pride, positive pride po and satisfaction.
Na po, yan po yung 9 na positive na emotion ng tao. At ang 9 na negative naman po na emotion ng tao, anger, anxiety, contempt, disgust, embarrassment, fear, guilt, offense, and sadness. No, yun daw mga galit natin, yung mga pag-iisip natin, yung mga kahihiyan, 'di ba? Yung mga takot, yung guiltiness natin, yung mga pagkakamali natin at yung kalungkutan natin. No, yun po yung siyam na emotion ng tao. At alam ko na marami pa po, ano? You and I know that we have more than that na dinidil natin sa bawat araw. Na marami pa po tayong marami pang mga emosyon na lumalabas sa atin. So, ito yung pinag-uusapan kasi natin, yung mind natin, na po, yung isip natin, kung paano natin i-direct. Kasi, your mentality will affect you in every way of your life. No? Kapag namali ka ng pinasok sa isip mo, mamamali ka ng papasok sa puso mo. So, our heart and mind are consistently working through a spectrum of emotion. No? Kaya tingnan mo, ano ba yung mga point ng apekto ng mga siyam na positibo at siyam na negatibo, 'di ba, sa puso at isip ng tao? 'Di ba nakakaapekto to sa lahat ng bagay. Pag malungkot ka sa umaga, buong araw mo malungkot. Pag masaya ka sa umaga, at least nagiging masaya buong araw mo. It's affect. Totoo po, believe it or not, aminin nyo man o hindi, nakakaapekto to sa buhay ninyo. No po, at sa mga tao sa paligid ninyo. Kaya ngayong araw na to, no, uumpisahan po natin yung ating mga difficult emotion para matagpuan natin sa scripture na ano ba yung emotion na talagang nakakaapekto sa buhay natin at malaki ang epekto nito sa buhay natin. Ito po yung shame. Na po, yung shame sa Tagalog, yung nahihiya ka or kahihiyan or ano pa po sa Tagalog yung shame, 'di ba? Yung ano pa bang mas maano ng Tagalog ng shame? Na po, basta 'yon. Kahihiyan mo or nahihiya ka, 'di ba? 'Yun. 'Yun yung ano niya. So, hindi na po natin i-recap po natin yung Genesis 1. Na po, i-recap ko lang ng kung paano po nagsimula ang Genesis 1, 'di ba? Sa pagki-create ng Lord, 'di ba? In the beginning, God created heaven and earth. 'Di ba? The earth was formed empty in the darkness, 'di ba? Kinreate po ni Lord ang heaven and earth. Yes? Kinreate niya yung man. Kinreate niya yung garden. 'Di ba po? Kinreate niya yung woman sa Genesis pag binasa natin. And they are all innocent, 'di ba? Kinreate yun ng Lord para magkaroon sila ng harmony sa each other, sa babae at lalaki. Magkaroon sila ng harmony sa garden. Magkaroon sila ng harmony sa lahat ng kinreate ng Panginoon. 'Di ba po? At magkaroon sila ng harmony to their Creator. 'Di ba po? Andun yung dapat na harmony, yung pagkakaisa. But then, 'di ba makikita natin sa Genesis 2:25, ano sabi doon? Adam and his wife were both naked and they felt no shame. 'Di ba? Sa Genesis 2 naman tayo, ano po? Isinasummarize ko lang po, nire-recap ko lang para hindi tayo humaba dahil may oras nga po ang gawain natin. So, nung una, tayong mga tao, yung mga ninuno natin, yung una si Adan at Eva, no, narirahan sila sa kinreate ng Panginoon nang hindi sila nahihiya. 'Di ba? Wala silang nararamdaman na kahihiyan. So, naglalakad lang sila doon ng payapa, masaya, 'di ba? Nagkakaisa sila, lahat ng mga bagay, kaibigan nila, mga halaman, mga hayop, 'di ba? Lahat yung harmony na nararamdaman nila. Ano ba ibig sabihin ng shame? Sa Hebrew po, ang ibig sabihin ng shame is bush. Bush. 'Di ba? So ito yung sa English naman ang sabi dito, ang meaning ng confounded, disappointed, disconcerted. So ibig sabihin, they live without compounded, na po, disappointed, hindi nila, 'di ba? They live with disconcerted. Na po, wala silang nararamdaman na ganung klaseng bagay. Na hindi nila nararamdaman yung disappointed kasi they don't have no shame. No shame nung umpisa, no shame. Walang ganun, walang disconcerted, di mo nararamdaman na hindi ka disconnected, di mo nararamdaman na you're not unworthy, 'di ba? Yun yung
Yun yung ano, yun yung bagay na hindi nila nararamdaman nung una. No po? Kaya hindi nila yun yung bagay na never nilang nararamdaman that they dishonored, 'di ba? Na may failure sila, no? Kasi yun yung pinapatay ng shame, 'di ba? Wala 'yun. No, they unmet the expectation, na po, hindi nila nararamdaman yung mga bagay na ganun. Wala sa kanila yun lahat. Kasi they don't feel shame. Walang kahihiyan. So they live in perfect harmony. Diba? Without any sense of shame. Na po, na-experience nila yung joy, na-experience nila yung purity ng love, na-experience nila yung unity with God. Na-experience nila lahat yon. Then suddenly, Adam and Eve, na po, were shameless. Until they encounter, na po, one day, na-experience nila yung pag-shifted ng sitwasyon. At nakita na lang nila yung sarili nila and their relationship with the Lord. Na po, sabi po sa Genesis 3, ito po yung verse natin, 1 hanggang 7. Na po, nirecap lang natin para mabilis lang po. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said, "The serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat from the tree in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." When woman saw that the fruit of the trees was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eye of both them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaf together and made covering to themselves. So another word po natin dito, they are naked. Sa Hebrew, ang naked ay arom. Ibig sabihin po, exposed, vulnerable, and helpless. Na po. So doon makikita nyo po doon na na-expose sila. Nakita nila na sila'y hubad, nakita nila na parang feeling nila parang nagkasala sila at wala nang tutulong sa kanila kasi syempre kinalaban nila yung mismong nag-utos sa kanila na huwag kakainin yon. Kaya di ba tayo, pag kinalaban natin ng Panginoon, sino nang kakampi mo pag kinalaban mo ang Diyos? Amen? Kaya napakahalaga po. Na po? Kaya ang nangyari kay Adam and Eve, they are no longer shameless. They were now shameful. Dahil sa pag-disobey nila, na po, sila ngayon ay isang kahihiyan na, parang nakakahiya na sila. Yung from shameless, sa walang kahihiyan, naging isa silang kahihiyan. Na po? So, na-adapt nila yung inadequate solution to mask their shame. Nagkaroon po sila natuloy ng discomfort na. Andun na yung kanina na dati hindi nila disappointed, nandun na yung discorded, di ba? Andun na po, nararamdaman na nila yung mga bagay na yun kasi na-disconnect na sila. Na po? Kaya dito makikita po natin na yung paulit-ulit, di ba? Kapag ikaw na-experience mo yung nahihiya ka na para kang nasa loob ng carousel, para kang paikot-ikot, nandun na lang yung mind mo na nakakahiya ginawa ko, nakakahiya yung mga ko, di ba? Ganon, it covered themselves labeled, sabing ganon. No, tinakpan nila yung sarili nila kasi nahiya na sila. No? Yung sinasabing naked na vulnerability, naging negative na. Na po, they hid from God. Yun yung mangyayari sa'yo eh. Kapag nagkaroon ka ng kahihiyan, no, ang mind mo, i-cover mo yung sarili mo. 'Di ba? I-label mo yung sarili mo para kang 'di ba yung bote nile-label, 'di ba? Lalagyan ng balot. No?
Kasi masyadong mabubulgar yung negative na ginawa mo. Amen? I-hide mo yung sarili mo sa Diyos. Yun yung mga nangyari sa kanila. Na yung dating ine-enjoy nila na mga puno na nasa paligid nila, no? Naging taguan nila. Na-ship yung bagay na dapat responsibility nila, parang tuloy yung trees ang nagkaroon ng responsibility sa kanila. Hindi na sila para sa puno. 'Di ba? Hindi na yung kinreate ng Lord ang naging responsible. Parang yung puno na nagkaroon ng responsible para i-hide sila sa kahihiyan na ginawa nila. And sometimes we are like that. Na po gusto natin na itago yung ating mga kahihiyan. Or tulungan tayo ng mga tao. 'Di ba? Sa mga kahihiyan na napasok natin. And it's not bad. Hindi po masama 'yon. Kasi bakit ba tayo binigyan ng Panginoon ng mga kasama sa paligid natin, ng mga espiritual na mga tao sa buhay natin? 'Di ba? It will help us. It help us in positive way. Na po kung ganun din po ang kanilang pag-iisip para sa iyo, na matulungan kanilang mag-grow. Na po, or hindi kanila i-pinpoint sa mga mali mo, 'di ba? Bigyan kanila ng positibong pag-iisip, 'di ba po? Or tulungan kanila. Amen? And sometimes pag hindi natin na ano yung in-expect natin sa kanila, we disappoint. Nadi-disappoint tayo. And it happened na lalo nating hinahide yung self natin. Na po, it happened. Believe it or not, it happened. Na po, maraming bagay na tinago natin yung sarili natin. So, ang tendency po nun, no, magkakaroon tayo ng wrongdoing. Kasi sometimes, kapag may mga tao na nag-o-open sa atin, kapag may mga tao na humihingi ng tulong sa atin, give them the chance. No po? Kasi not everything is about spiritual. Not everything. No po? Hindi lahat. Sometimes, you have to listen to them. Sometimes, you have to adopt them. Lalo po sa mga disciple natin. You have to protect them. Kasi kung alam mo na nga na may asong lobo, hindi mo pa ba sila poproteksyonan? Kung alam mo na may aatake sa kanila, tumihingi sila ng tulong sa'yo, hindi mo ba sila poproteksyonan? You are responsible. May responsibilidad din po tayo. Na bilang mga leader, bilang mga tao na pinagkakatiwalaan ng Diyos, may responsibilidad din tayo para sa kanila. Na po, may mga, pag napapalayo sila sa Panginoon, di ba? Abutin mo sila. Kasi kapag hindi mo sila inabot, hanggang magtatago sila na magtatago. And sometimes pati yung emotion nila. No po, pati yung emotion nila na itatago po nila ng naitatago hanggang magbibuild yon. No, hanggang magbibuild yon ng sakit sa kanila kasi because of their expectation. Na minsan hindi mauunawaan. Hindi nila nauunawaan kasi hindi lahat pantay-pantay ng pag-iisip. Hindi lahat pantay-pantay ng pananampalataya. Hindi lahat singlakas ng bawat isa. Kaya nga sabi ng Lord kapag mahinay kapatid mo, damayan mo. Kapag nagluluksa sila, damayan mo. Kapag nagdidiwang sila, damayan mo. That is family. Yun yung human na ginawa sa atin to counsel each other. Na po, kasi alam nyo, bihira sa tayo maging bulgar sila. Yung magkaroon sila ng boldness sa feeling sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Kaya, kailangan po, kapag na-experience natin yung mga ganitong bagay sa buhay po natin, kasi ina-avoid nila yung exposure. So, once we experience this, nung na-experience sila Adan at Eva na-ship po yung kanilang belief. Kaya, dito po, makikita natin, ikaw at ako, di ba? Have you encountered the experience that shifted how you view yourself? Na-experience mo na ba yung bagay na ibinubview mo ng mali yung sarili mo? O yung ibang tao? Dahil nakita mo, dahil naging naked sila sa harapan mo. Di ba po? Or yung relationship mo sa Diyos? Ikaw, mismo sa sarili mo, na-experience mo ba yung ganong mga bagay? Diba? Na dahil sa experience mo, dahil sa kahihiyan, nag-iba yung tingin mo sa tao. Nag-iba yung tingin mo sa sarili mo. Nag-iba yung tingin mo sa relasyon mo sa Diyos. At yung mga decision na yon, maglelep sa'yo
na mga bagay na disappointed, no po, madidisconcerted ka, mako-confounded ka, kasi andun na lahat. Andun na yung dating shameless, magiging shameful. No po, mararamdaman mo na yung ganong mga bagay. At mag-i-create to ng mga sense sa'yo. No po, na para bang you are failure, hindi ka na nire-respeto, you're dishonored. No? Yung mga expectation mo na hindi mo na unmeet. Na mga unmeet expectation na dapat na-meet mo sa mga tao sa paligid mo. Amen? Sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. 'Di ba? May mga maa-adapt ka na mga bagay na magko-cover sa iyo, yung magiging maskara mo kasi sa kahihiyan. Na po, kaya maraming mga bagay na nangyari sa yung nakalipas, sa mga past mo, no, na na-ship. At sometimes, you find blame to other people. Sometimes, sinisisi mo na yung ibang tao dahil sa mga napagdadaanan mo. And we hide. Na po, sa mga experience na yun sa buhay natin, na nabibview natin sa sarili natin, nabibview natin sa ibang tao, at nabibview natin sa Diyos. I made so many terrible decisions sa buhay ko. Marami po akong mga bagay na nagawa sa buhay ko na pinagsisihan ko. Maraming bagay sa buhay ko na kinompromise ko sa ibang tao dahil sa kahihiyan, dahil naiya ako, no, dahil naghahanap ako dati, I am people pleaser, no, naghahanap ako ng mga tao ayaw akong di kasama ng mga tao, di ba ganon? Yung mga yun yung experience ko sa buhay ko. Kaya naging people pleaser ako dahil ayokong mapahiya at ayoko yung mga bagay na ganun, no? Kaya still to this day, no? May mga na-process na ako, may mga na-overcome na ako ng mga pag-uugali ko na hindi na katulad ng dati. No? And I believe ikaw at ako ganun ka na rin ngayon. Na po na still this day may mga bagay pa rin na sensitive kasi akong tao. At kasi ang inaano ko sa sarili ko, ayokong gawin sa akin yung ginagawa. Ayokong gawin sa akin yung ayokong gawin sa akin. Ano ba yun? Ayokong gawin, di ba? Yung wag mong gawin sa kapwa mo, yung ayaw mong gawin sa'yo. Yun yung motto ko noon pa. No po, kaya ayoko. Hangga't maaari, kung may tao na humingi ng tulong, 'di ba? Gusto mong matulungan. In a way na sometimes I make terrible decision. Kaya may mga bagay na nangyari sa akin na dahil sa pagtulong, nabaon ako sa utang na dapat hindi naman ako baon. Kasi tumakbo sila. Yung sobrang trust mo sa tao, niloko ka nila. Tapos nag-end up ka ng mali dahil sa maling mga decision mo. Tapos ikaw ngayon yung nakaharap sa kahihiyan na dapat mong harapin kasi nagkamali ka ng desisyon ng pagtitiwala sa tao. Kaya, dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon na sa mga experience natin, no, kailangan ma-overcome natin. Sa mga experience natin po, no, kasi alam mo kung bakit? Kasi shame is not from God. Yun yung natutunan ko sa buhay ko na ang kahihiyan hindi galing sa Diyos. Shame is not from God. Hindi tayo tinutuwid ng Diyos dahil pinapahiya niya tayo, hindi ganun. Hindi ganun yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Natuto tayo po, sa mga bagay about sa Panginoon. Tinutulungan niya tayo na ma-navigate yung feelings natin of shame na kine-carry natin sa buhay natin to find healing. No, nililid niya tayo. Yun yung navigation. No? Yun yung nirurut tayo ng Diyos na palitan yung shame mo, di ba, sa bagay
na mahihil ka. Amen? Kaya minsan, maraming pagpapalang naranasan ko sa Panginoon. Na po, na unti-unti, tinatanggal niya ako dun sa kahihiyan na yon. Simula kung sino ako nung una, hanggang ngayon. Na po, at ikaw at ako, ganun din. Amen? Sabi nga niya, di ba, sa awit 25:2, I trust in you, do not let me put the shame, nor let my enemies triumph over me. Huwag mong hayaan, no? Nagtitiwala ako sa iyo, at huwag mong hayaan na yung mga kaaway ko, di ba, magtagumpay sila sa buhay ko. Kasi sa iyo ako nagtitiwala, nilalagay mo yung tiwala mo sa Panginoon. Anong sabi niya sa New Testament, diba sa Romans 10:11? Ang sabi ng Bible doon, anyone who believe in Him will never be put to shame. Diba? Lahat daw ng naniniwala sa Panginoon, hindi daw malalagay sa kahihiyan. Kaya God doesn't use shame to guide us. Hindi niya ginagamit yung ipinapahiya ka niya para i-guide ka niya. Hindi ganon. Hindi siya katulad ng tao na ipapahiya ka ng tao. Hahayaan ka nilang mapahiya. Diba? Para makapagganti sila sa'yo. Hindi yun yung way ng Lord. Kaya kung may mga tao na namamahiya sa inyo, kung may mga tao na aabutin ka para ipahiya, hindi yun galing sa Diyos. Hindi niya yun ginamit para mangyari yun sa'yo. Pero para turuan ka. Pero hindi si Lord gumagamit na ipahiya ka. Hindi ganun yung way ng Diyos. No? God doesn't use shame to guide us. Instead, He correct us with love and comfort. Comfort us with grace. Yun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo nililid sa kahiyan katulad ng tao na gusto niya tayo mapahiya para makuha nila yung gusto nila. Gusto nila tayong ipahiya, i-post tayo sa Facebook para makuha nila yung gusto nila. That is the human way. Hindi yun yung way ng Lord. No po? At gusto yun iparating sa atin ng Diyos. Kaya ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, kung may mga bagay na kahihiyan, kung may mga bagay na kahihiyan sa pamilya mo, past ng pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tao sa paligid mo, hindi yun ginagamit ng Diyos. O sa mga nakaraan mo, hindi yun ginamit ng Diyos yung kahihiyan na yun para ipahiya ka o para ipahiya ang pagkatao mo o marungisan yung buong pagkatao mo. But God correct us with love and comfort and grace. No po? Kaya nga sabi niya sa Revelation, di ba, 3:19, mababasa niyo po doon, lahat daw ng mahal niya, nire-rebuke niya at dinidisiplina. Di ba? Kaya they need to be, sabi niya doon, so be earnest, sabi niya, and repent. Kailangan tayo lumapit at maghingi ng tawad. Kasi maaaring yung mga consequence na pinagdadaanan natin ngayon ay dala ng kasalanan natin noon. Maaaring yung mga pinagdadaanan natin ngayon is pagbabayad natin ngayon sa mga ginawa natin noon. And it happened. Kasi sa pinakamalapit nga, di ba, na anak ng Diyos sa buhay ni David, he is a God man's heart. Hindi siya nakawala sa consequence. Ganon din tayo. May mga bagay tayong pagkakamali noon na pinagbabayaran ng mga mahal natin. May mga bagay na nagkamali tayo na pagdadaanan natin at pagbabayaran natin. Ano po? Kaya habang nabubuhay tayo, mas maganda pong sinisingil tayo ngayon and it will correct us para mabago yung future natin or nila para hindi na nila maging katulad yung mga bagay na ginawa natin noon. Diba? Dahil sabi ng Lord sa Proverbs 3:11-12, my son, do not despise. The Lord discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord discipline those He love. As the Father, the Son, He delight in. Diba? Dahil sa pagko-correct na yon, mapaparangalan ang Diyos. Kapag nakita mo yung positibong bagay sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, mapaparangalan po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya yun yung gustong-gusto ko sa Panginoon. Yun yung gustong-gusto ko sa Panginoon, no? About the Lord, yun yung gusto ko sa Kanya. Hindi niya pinaparamdam sa akin yung kahihiyan, kundi pinaparamdam niya sa akin yung comfort. Hindi niya pinaparamdam sa akin yung kahihiyan, pinaparamdam niya yung protection niya sa akin, yung pagdidisiplina niya na talagang tinuturuan ako
napapalitan yung mindset ko na hindi galing sa kanya yung kahihiyan. Bagkus yung grace niya nilalagay niya sa'yo at sa akin para ma-overcome natin yung kahihiyan na nilalagay ng tao sa atin or ng mga bagay na nagawa natin from the past. O ng mga undiscipline, 'di ba? Yung wala tayong mga disiplina noon, wala tayong mga control sa sarili natin. Ngayon aanihin natin, but it will teach us. So, he remind us of who he created us to be. Na po, which is different than shame. Yun yung kaibahan na nilalagay ng Lord yung pagmamahal niya sa atin, nilalagay niya yung dinidelight niya tayo for His glory. Ano po, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para mag-glow tayo sa tao. 'Di ba? Para mag-ilaw tayo sa tao. Hindi po para mag-ilaw yung kahihiyan, hindi ganun yung ginagawa ng Lord, bagkus tinatama niya. Diba? Kaya kailangan nating makita yung difference ng kahihiyan sa gustong gawin ng Diyos sa atin ngayon. Ang unang point natin, because shame distort our identity. Na po, pag sinabing distort, yun po yung bagay na ipapalitan niya yung mindset mo. No? Ipapalitan niya yung mindset mo sa bagay na hindi yun yung identity mo. Lilituhin ka niya na hindi yun ang identity mo. Yung shame, yung kahihiyan, babalutin ka ng kahihiyan. No? Babalutin niya on how you see yourself. Yun yung gagawin niya. Ililid ka niya para mag-focus sa bagay na mga kasalanan mo, na ito kasi ginawa mo, ganun, ganyan kasi ginawa mo, hindi ka na magbabago, ito ka na. 'Di ba? Yung magiging overlook mo sa sarili mo na you are not worthy. No, yun yung ginagawa ng shame. Na po, shame wrap how you see yourself, leading you to focus your mistake and overlook your worth. Hindi mo na makikita yung halaga mo. No, bilang identity mo sa mata ng Diyos kasi ang nakikita mo na yung kahihiyan. Katulad nila Adan at Eva, hindi na nila nakikita kung sino sila sa ginawa ng Panginoon kasi napuno na sila. No, na-disconnect na sila. Napuno na sila ng discouragement at kahihiyan. Kaya nagtago sila. No po, kaya paano natin gagawin po na maka-overcome tayo sa ganito? Kasi yung shame, naglalagay ito ng malalim na ugat ng mga hindi totoong bagay na mai-internalize natin sa utak natin. Naiikot-ikot siya sa utak natin parang carousel. Na ito ka, hindi ka na nagbabago. Ganyan kasi ginawa mo, kaya ganyan nangyari sa'yo ngayon. Ito yung ginawa mo noon, kaya ganyan. Kaya hindi ka na makakaahon sa hirap. Hanggang ganyan ka na lang. Hindi nagagaling ang asawa mo. Alam niyo yun, yung ganun na mga bagay na nararamdaman ninyo because of kahihiyan. Na po, hindi na maayos yung pamilya mo kasi ganyan yung mga kahihiyan na ginawa nila. Wala nang pag-asa. Na po, ganun yung mangyayari. Kaya dapat po, palitan natin yung atin pong belief. Palitan natin yung ating pag-iisip, palitan natin yung mga bagay na nilalagay, no? Maging centered po natin. Huwag natin maging centered yung mga pagkakabali natin, no po, o yung mga failures natin. Kailangan yung belief natin ma-shape by social rejection, no po? Kasi yun yung nagiging epekto nun eh. 'Di ba yung social rejection, nakikita mo kapag may shame ka, makikita mo yung nire-reject ka ng paligid. No? Nire-reject ka ng mistake and failure mo. Nire-reject ka ng mga unmet expectation mo. Yung abuse and trauma. Yung financial hardship. Yung mga financial na pangangailangan, 'di ba? Yung mga trauma mo noon, yung mga experience mo noon, no po? Yung mga mistake mo at failure mo, no? Yun yung nagiging mga umiikot sa utak mo because of shame. Na naka-deep rooted siya talaga sa isip mo, sa puso mo, sa mind mo. Na po, this belief can become so ingrained that we start believing we are someone we're not. No, ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin, no, na napopokus tayo at nagmamanipulate sa atin. No, yun kasi yung distort. Minamanipulate ka niya at pinupokus ka niya. No, it say that ikaw yung bagay, ikaw yung somebody na you are not. No, at hindi yun yung sa'yo ng Panginoon. No, ito yung mga bagay na maglilid sa'yo, na iisipin mo na ako to, hindi na ako makakaahon sa hirap, mahirap na ako hanggang habang buhay. Wala nang magmamahal sa akin kasi na-abuse na ako noon at na yung pagkatao ko, nababoy na ako, 'di ba?
ako yung, 'di ba, ako yung social rejection, 'di ba, yung hindi na wala nang gugusto sa akin mga kaibigan kasi ganito yung buhay ko. Ganon, maraming mga bagay, no? Name it kung ano yung mga experience nyo na naging dahilan, no, kung bakit feeling mo na iba yung view mo sa sarili mo. Kasi dinidistort ka ng shame. No po. Kaya kahit sa mga financial hardship natin ngayon, 'di ba? Maaring hindi ka nahirapan kang magbayad ngayon because of your financial, 'di ba, hardship dahil sa sitwasyon mo, dahil sa kalagayan mo. At minsan nababago 'yun ang view ng mga tao na pinagkautangan mo or nautangan mo, 'di ba? Nababago yung pagtingin nila sa iyo, nababago yung expectation na sila sa iyo kasi na-unmeet nila yung expectation na dapat meron ka. No, kasi ang tiningnan nila yung negatibo kaysa sa positibo. No po? Kaya napakahalaga na palitan natin yung mindset na yon, no? Talagang it is part of our humanity. No po, na yung mga belief na yon na mag-start tayo na isipin na I am not that person na tinitink mo na ako. 'Di ba? Kasi hindi ka we make mistake, 'di ba po? Everyone make mistake. Sino po hindi nakakagawa ng makasalanan dito? Sino hindi nagkakagawa ng pagkakamali o huwag kasalanan, pagkakamali? 'Di ba? Sino? Kasi kung sinasabi mo na ikaw hindi ka nagkakamali, nasa maling gawain ka. Diba? Kung sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka nagkakamali, hindi ka para dito sa daily devotion. Or maaaring mali yung church na pinuntahan mo. Diba po? Or mali tayo. Kasi everyone make mistake. Everyone make mistake. Kaya kung sinasabi mo na hindi ka nagkakamali, you're wrong. Everyone make mistakes. Na po. At even we make mistake, na po, but we are not a mistake. Hindi tayo yung mistake. Wag nating isipin na yes, nagkakamali tayo, but we are not the mistake. Kaya ito yung nangyayari dun sa kahihiyan na nangyayari sa atin. Ano? It distorts your identity. Kaya nga minsan, di ba, kapag sa mag-asawa, nagkaroon ng kasalanan yung isa, di ba, ang feeling mo, hindi mo na maayos yung relasyon nyo, wala na, wasak na to, wala na, wasak na yung pamilya namin. Pero, di ba, pag tiningnan mo siya, sa mabuting paraan, di ba po, nagiging maayos siya. Kapag nakita mo siya in positive way, at naunawaan mo yung sitwasyon, at nakita mo yung sarili mo na nangyayari lang to, Lord, hindi para i-mislead ako. Kasi yung distort is, minamanipulate ka niya sa bagay na hindi ikaw, at hindi kayo, at sa mga tao sa paligid, sa mahal mo. Kaya dapat po, ma-overcome natin yung failure na yun sa trabaho natin, diba? Sa mga tao na akala natin, they don't care about us. No, hindi natin alam, may pinagdadaanan din sila, baka may pinagdadaanan din sila, kaya di na nila napapansin yung sa atin, diba? Maaaring mas mabigat yung pinagdadaanan nila. And sometimes, God allow us. No? Sometimes, inaalaw ni Lord na minsan mapag-isa tayo para makapag-isip din tayo. Diba? Pero sometimes, may dadalhin sa Lord. Or sometimes, because nahihiya ka, hindi ka lumalapit sa mga tao. Kasi alam mo, yung umiikot na kahihiyan, na nilagay, diba, dito sa isip mo. Kaya dapat, kailangan i-reframe natin with God-centered yung thoughts natin. No, na hindi na magiging maayos yung trabaho mo. Hindi, pag inasa mo yun sa Panginoon, di ba po, yung pamilya mo hindi na magiging maayos, hindi. Ilagay mo sa thought ng salita ng Diyos, no? Sa gawa ng Diyos at sa pangako ng Diyos, yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. Para makita mo na, yes, I made mistake, but I'm not a mistake. Yes, may pinagdadaanan ako ngayon. Yes, may hardship ako ngayon. Pero Lord, I will not be forever this. Di ba? Hindi ako laging nandito sa sitwasyon na to. Yes, mahirap ako ngayon, pero Lord, yayaman ako. 'Di ba? Kasi sabi mo, I am the head, not the tail. Lord, I am rich because you make yourself poor, enable for me to become rich. 'Di ba? Kaya 'yun yung ilalagay mo na you will do better next time. You will do better next time. And God will send you people. Alam ko, naniniwala ko, may tao na magsisend sa'yo na tutulungan ka. Ilalagay yun sa puso nila. Kaya, ano yung susi para i-direct mo, i-navigate mo yung hiya para ma-transform yung mind mo. Diba? Sabi po sa Roman 12:2, do not conform
to the pattern of the world, but transform the renewing your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ano daw? Kapag hindi mo daw kinonform yung sarili mo, palitan natin yung world kasi yung pattern of world is shame. Diba? Ang gusto ng world na to, magkaroon ka ng kahihiyan. So, do not conform your pattern, diba, of shame. Be transformed and reframe your thoughts to the pattern of God. Yun yung sinasabi ng Diyos dito eh. Diba? And transform by renewing your mind. 'Di ba? Ilagay mo daw yung mind mo, yung isip mo, no? Para daw makita mo, 'di ba? Yung God's will sa buhay mo. Yung goodness niya sa buhay mo para ma-please siya sa perfect will niya na plano niya sa iyo. Kasi pag hindi mo binago yung isip mo at puro kahiyan ang nilagay mo diyan, hindi ka po makaka-overcome sa pattern na ikaw mismo ang naglagay sa isip mo na makahihiyan na yan, na hindi ka na magbabago, yan na identity mo, wala na nagmamahal sa iyo, wala na may ayos sa pamilya mo, ito na yung trabaho mo, hindi ka na maka-overcome, mahirap ka na habang buhay, ikaw ang naglagay sa isip mo because that's the world. This world is cruel. Ano po? It is unfair world. It is sira na to, mundo na to. Kaya nga, yung transform, na po ang ibig sabihin ng transform, encounter a dramatic change. No, kasi yung emotion natin. Na po, kaya nga, ang original word daw po ng combination ng two Hebrew word na po, ng transform is metamorpho. Ibig sabihin, yung meta, pinaghalo siyang word ng change, beyond, and morpho is shape or form. Diba? Binabago niya yung isip mo. Chine-change niya yung isip mo. Na po? Sa English po ng word, ang metamorphosis is derived from it. The imaginary is similar, a caterpillar becoming a butterfly. No? Kung ano ka na sinild mo noon, pag nawala na yung shame mo sa buhay mo at naisip mo kung ano yung identity mo sa harap ng Panginoon, magiging isang maganda kang paru-paro na dating nagtatago sa kukun. Amen? So, another use of the word, sabi niya dito sa Mark 9, 2 and 3, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them to the high mountain where they were alone. There he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. So, may God help us to encounter the dramatic transformation sa buhay natin. No po? Kasi pinapalitan ng Diyos yun. No? Yung lahat ng mga bagay, pinapaputi niya yung dating marumi, hinuhugasan niya yung dating marumi, diba? Yung dating putikan, pinapalitan po ng Panginoon. Kaya alam ko na bawat isa sa atin, kaya part yun ng trabaho ng Lord at kalooban niya. Gusto ng Lord na matransform yung isip natin. So, when the shame tries to distort you, our identity, kapag feeling mo, di ba, minimisled ka ng identity ng kahihiyan sa buhay mo, di ba, i-reframe mo according to the pattern of God. Isipin mo yung pattern ng tingin ng Diyos sa'yo, hindi tingin ng tao sa'yo. Na po, kasi kailangan mong matagpuan yung truth in your heart. No, na yun po ang totoo. Kasi kapag hindi mo nilagay yung word ng Lord, kaya nga, di ba yung tubig, alimbawa yung maruming tubig na nasa jar, pag yung sinalinan mo ng sinalinan ng malinis na tubig yon hanggang dadating na malilinis na siya, maugasan na, mawawala na lahat ng kahihiyan, magiging malinis na siya at magiging pure na tubig na siya. Amen? Ganun din sa puso mo. Pag nilagay mo yung mga salita ng Panginoon that you are chosen, you are beloved, you are not criminal na, hindi ka na kriminal, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na dating prostitute, hindi ka na dating murderer, 'di ba? Mapapalitan na yun. Kaya nga sabi ni Lord sa Psalm 119, I put your words in my heart so I might not sin unto you. 'Di ba? Kasi po, alam niyo kung bakit? Kasi kailangan mong gawin yan sa buhay mo at malaman mo ang katotohanan, mapalitan yung nasa isip mo ng mga bagay na hindi kahihiyan at mapalitan ng katotohanan because number 2 point natin, shame influence your decision. Maiimpluwensyahan ng kahihiyan yung mga decision mo. Na dahil may kaaway ka sa church, di ka na magsisimba. Diba? Dahil may nakaanoan ka, diba? Dahil nahihiya ka, diba? May mga bagay na
ina-accuse sa'yo pero hindi naman totoo, nahihiya ka dahil mas napapangibabawan ng kahihiyan, di ba? Sabi nga po dun sa Old Testament, anong nangyari? Adam and Eve hid from God. Di ba? Nahiya sila dahil sa kanilang ginawa na disobedient. Ano nangyari? Si Cain po. Di ba si Cain? Tsaka di ba si Cain lied to God after his killing his brother? Di ba? Nagsinungaling siya sa Panginoon. Pero alam ng Diyos ang totoo. Di ba? Pinatay niya. Dahil sa kahihiyan na naramdaman niya bilang panganay. Si Sarah, di ba? Hindi siya makapanganak. Di ba? Hindi ang tagal-tagal. She cannot bear children. So, anong ginawa niya? Sinent niya si Hagar dahil sa kahihiyan. Di ba? Dahil sa kahihiyan, sinent niya. Yung kanyang asawa, binigyan niya ng kasalanan. Nagkasala dahil impatient. Di ba po? Dahil sa kahihiyan. Lahat ng mga bagay na sa Old Testament. Di ba? Dahil sa kahihiyan. Nagawa nila yung mga bagay na hindi naman dapat nila ginawa. Amen? Sa New Testament, sino pong kwento sa New Testament? Si Peter, di ba? Dininay niya si Jesus Christ. Bakit? Napilled siya ng deep shame, ng kahihiyan sa kanyang puso. Anong nangyari? So, he returned to fishing. Di ba? Bumalik siya sa pangingisda. Di ba po? Kasi sa sobrang kahihiyan niya dahil dininay niya si Jesus. Amen? Sa prodigal son, di ba? Kinuha niya yung kanyang wealth, hiningi niya yung kanyang mga kamayamanan, and then, he returned home in shame. Diba? Dahil sa kahihiyan, bumalik siya sa kanyang tatay. At dahil sa kahihiyan, kahit maging tauhan mo na lang ako, kahit hindi mo na ako ituring na anak. Yun yung sinabi niya, dahil sa kahihiyan. Diba? Ganon din tayo sometimes sa Diyos, lumalapit tayo, Lord, kahit ano na lang tingin mo sa akin, basta dito ako. Diba? Pero alam natin, mahal tayo ng Diyos, si Judas. Diba? Dahil sa kahihiyan. Diba? Dahil sa kahihiyan, anong nangyari sa kanya? He took his life. Diba? Sometimes nangyari yun sa mga tao. Kasi hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Dahil sa kahihiyan, hindi siya lumapit. Dahil sa pride nila, diba? Dahil sa ego nila, hindi sila lumapit na nang hingi ng sorry na patawad na lang sana sila. Pero dahil sa kahihiyan, anong nangyari? Kinitil nila yung buhay nila. Diba po? And it happened. Sa mundo natin, it happened. Purihin ng Panginoon kasi walang nangyari sa ating ganyan ngayon. Diba? Na wala pang kumikitil ng buhay sa atin. Pero nawa po, kung may mga nakakaisip na mga ganyang bagay, huwag niyong gagawin yan. Hindi yan yung identity na tingin sa'yo ng Lord. Hindi niya ikaw tinitingnan sa kahihiyan because shame is not from God. Na po? At minsan, it's not happen overnight. Sa mga tao na na-ignore natin, sa mga tao na lumapit sa atin, sometimes, diba, na hindi mo alam, may mga gusto silang sabihin, may mga gusto silang sambitin, diba po? Dahil sa kahihiyan. And sometimes it take pride for them na lumapit sa inyo o magsabi ng totoo sa inyo, give them chance. Give them chance because it's not happen overnight. One click lang pwede magpakamatay. One click lang pwede magpakamatay. One click lang pwede nilang bawiin yung buhay nila. Listen to them. Listen. And then forgive them kung ayaw mo na sa kanila na talaga, di ba? You can forgive them. At least, napakinggan mo. Or nakahingi man sila ng tawad sa'yo. Kasi napakabilis. It happened. It happened in stages of physical reaction. No? Yung facial nila sa mga anak natin. O, kamusta anak yung, yung school mo? Okay lang ma. Tapos yung mukha nila, makikita mo expression nila na parang hindi masaya. Halika rito anak, pag-usapan natin yan. Anong nangyari? Di ba? Anong nangyari? Baka hindi mo alam na dahil parang nai-ignore mo na sila. No? Pero nakikita mo sa mukha nila yung kanilang emotion, nakikita mo yung physical reaction. Huwag nating baliwalain. Yung asawa natin, di ba? Yung mga anak natin. Lalo na, OFW ka, malayo ka. No po? Yung feelings of nervousness nila, yung kinakabahan sila kasi sabihin sa'yo o ipagtapat sa'yo yung mga bagay na nangyari sa kanila. Diba? Yung overwhelming na anxiety nila ng mga kapatid natin dahil sa dami ng problema. No? Kahit na puro problema yung sinasabi nila, pakinggan pa rin natin sila. I-encourage pa rin natin sila. No? Kasi pwedeng ikaw nakokontrol mo yung feelings pero sometimes they are not. No po?
Glory to God kung ikaw yung tao na talagang binigyan ka ng Lord ng katatagan na ma-overcome mo lahat. But not everyone is like that. Kaya bigyan natin sila ng atensyon. Kasi yung psychological reaction din po ng sa isip ng tao na yan, no po, they start to feel disconnected. Minsan pag di natin sila napapansin, they feel na wala silang halaga. They start feeling unworthy. Yan talaga ang nararamdaman ng mga tao. Na po, kapag hindi natin sila napapansin o nababaliwala natin sila at naitatago nila lahat ng mga emosyon at sakit ng loob nila ng taon-taon-taon sa puso nila nakalagay. Amen? At ang nagiging advantages po noon and influence na po sa kanyang decision and social interaction. Kaya pala may mga bata, may mga anak tayo, hindi sila masyadong nakikisalamuha sa mga tao kasi may mga experience sila na hindi nila masambit. May mga nangyari sa kanila na binubuli sila sa school, hindi nila nasasabi sa'yo. Kasi minsan ikaw, magulang ka, lagi ka nalang galit ng galit, puro ka nalang galit. Minsan, may mga bata pa, di ba? Nadapa na nga, papaluin pa, nadapa na nga, papaluin pa, imbis na anong masakit sa'yo, di ba? Parang ganon. Kaya minsan yung takot nila, nagiging boundary yon para maging totoo sila sa mga magulang. Na po, yung feelings nila, hindi nila mai-release. Kaya naka-isolate sila, ina-isolate nila. No po, hindi na nila yung kahit ikaw ngayon, no po, na ikaw mismo, hindi mo na isaano yung sarili mo sa social interaction sa tao. Kasi nape-prepare mo na yung isolation, na mas okay ka na lang na mag-isa, mas okay na lang na ako na lang nakakaano ng ano ko. 'Di ba? Na-adapt mo yung defensive behavior, na dinidepensahan mo na yung sarili mo, 'di ba? Halimbawa yung halaman, bumili ka ng halaman, 'di ba? Tinago mo sa aparador. Kasi feeling mo okay kang mag-isa. Kasi feeling mo okay naman, nadalhin mo yung problema mo mag-isa. 'Di ba? Ikinulong mo sa aparador ng ilang buwan, 6 na buwan. Kasi ayaw mo makipag-usap sa tao, ayaw mo mag-share sa ibang tao. 'Di ba? Ano mangyayari pag binuksan mo yung halaman? Patay yun. Patay yun. 'Di po? Kasi yun yung gusto ng predator eh. 'Di ba? Every predator love isolating its prey. Gusto nila laging i-isolate. Gusto nila laging mapag-isa para ma-atake nila. 'Di ba? Nga sabi, 'di ba? Sabi dun sa salita ng Diyos sa 1 Peter 5:8, be alert and sober mind. Your enemy and the devil prowl around like a roaring lion looking for someone to devour. At kapag ikaw, no, dahil sa kahihiyan na yon, ina-isolate mo yung sarili mo, dahil sa kahihiyan na yon, feeling mo walang care na yung ibang tao. Dahil sa takot, 'di ba? Dahil sa kahihiyan na baka pagalitan ka, baka ano mangyari, 'di ba? Na ikikip mo yung emotion mo. Dinedepensahan mo yung sarili mo sa behavior na ire-respond nila para sa'yo. Kaya ina-isolate mo yung sarili mo. Kaya living outside of the community exponential increase our vulnerability to predator. Binibigyan natin ng pagkakataon na po yung kaaway na maatake tayo. Kaya, if you are navigating shame, no po, kapag ikaw ay nakokontrol ng kahihiyan, kailangan nyo pong magkaroon ng desisyon na po sa sarili natin na mag-run tayo sa mga people na pagkakatiwalaan natin. Mag-open tayo, magsabi tayo, it help. Magtapat tayo na po sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Na po at yung mga taong na pinagkakatiwalaan po, ikip natin, no? At tulungan natin sila to encourage. Humingi tayo ng wisdom sa Lord na tulungan tayo na mag-advise ng tamang gawain o tulungan natin sila in simple way. Pangalawa po, i-commit natin yung sarili natin around the other who help us to lift your spirit. Hindi yung laman mo, kundi yung espiritu mo. Na spread the load. No? Yung mga nararamdaman mong heaviness sa puso mo na tinatago mo kahit sa ibang tao pa yan, i-release mo para lang ma-unload. Kasi kapag naipon yan, makapagsasalita ka ng mga pangit na salita sa kanila, kahit na hindi sa tao na yon, sa mga close friend mo, sa mga close na pinagkakatiwalaan mo, sabi mo yung nararamdaman mo, para yung bigat na nararamdaman ng puso mo sa ibang tao, ma-release mo at least at ma-advisean ka nila ng tama at mabuti, na hindi mo dala-dala sa puso mo. Na po, para maano ka, wag kang ma-attach sa shame. Wag kang ma-attach sa past mo. For who you are before, hindi na ikaw yun ngayon. Sabi ng Lord, you are new. Diba?
Ikaw ay bago na, hindi ka na tulad ng dati. Tinanggal na ni Lord yung shame na ina-attach sa'yo ng kaaway. Sabi ng Lord, kinuha ko na yung lahat, anak. Ako na yun. 'Di ba? Hindi na ikaw ngayon. Ako na ang nag-take ng mga kahihiyan na yan. Sa akin na yung mga kasalanan na yan, hindi na ikaw yan. Sa future mo ngayon, kung yung kahihiyan na yan, you are new creation, you are not in your past. Kaya yung present mo ngayon, dapat you know who you become. Ano po, yun yung ilagay mo. Wag yung mga shame, wag yung mga kahihiyan. Ano po, kasi yung mga experience mo sa job mo, sa marriage mo, sa parenting mo, sa personal relationship mo, sa mga tao sa paligid mo, sa environment, sa social mo, wag na po yung kahihiyan na yan ang isipin natin. Na po, consider the life of Saul, 'di ba? Nag-enjoy siya sa pagpatay sa mga tao, no? Even sa mga in-stone nila si Stephen, in-stone niya, 'di ba? In-stone nila, hinayaan niya, nilagay niya sa mga jail yung mga lahat ng mga tao. But then, na-encounter niya si Lord. He experienced God, no? Tinransform yung mind niya, ni-reshape siya sa kanyang belief, 'di ba? At pinalaya siya sa lahat ng kahihiyan. No, kung merong masama, sabi nga ni Paul, ako 'yon. Ako na yata ang pinakamasama. Pero anong sabi niya, 'di ba? He lived na alam niya yung paniniwala niya, pinalitan niya, tinanggal niya lahat ng shame at ikaw ngayon, maaring maraming naglilid sa iyo sa kahihiyan. Na po, na tinatago mo, na ina-isolate mo yung sarili mo, na nandyan ka na lang dahil ayaw mong nahihiya ka sa paligid mo, sa mga ginawa mo noon. It is gone, it is done, it is finished. Wala na po yun. No? Kaya, anong ginawa sa kanya ng Diyos? Ikaw at ako, ganun din ang ginawa sa inyo ng Diyos. Sinesend ka ngayon ng Diyos para yung mga mess ng buhay mo maging message. Para yung mga test ng buhay mo maging testimony. Amen? Para maging instrumento ka ng Diyos. Same things na ginawa niya kay Saul. Diba? God sent him to be a messenger and remind him that he was, diba? He was an instrument chosen by the Lord. And same to you, kapatid. Ganun din sa'yo at sa akin. Diba? God wiped the shame. Tinanggal ng Lord ang kahihiyan. Nirenew niya yung identity mo. Amen? Binigyan ka niya ng bagong direksyon. Diba? And He can do the same for you. Diba? Kung paano niyang ginawa yun kay Saul, ganun din yung gagawin ng Diyos sa'yo ngayon. Kaya, kung ikaw ay nabubuhay sa kahihiyan at sa mga bagay na pagkakamali mo na noon, kalimutan mo na yun, kapatid. Lahat yun ay wala na. Na po, mahal ka ng Diyos, and He chose you, hindi ikaw pumili sa sarili mo. You are beloved, at God, shame is not from God. Tandaan mo, na hindi ka dapat nananavigate ng emotion mo, kasi it will affect you, no? Yung pakikitungo mo sa mga tao, inilalayo ka ng mga tao, no? Ilalayo ka ng mga tao, ilalayo ka ng kahihiyan na to sa mga tao na dapat pinagkakatiwalaan mo, na dapat tumutulong sa'yo, na dapat nagbibigay sa'yo ng positibong mindset. No po? Kapag yon ang nilagay mo. Kaya nga, navigating difficult emotion. Bakit? Kailangan mong ma-direct na po, sa direction na tama yung emotion mo, kasi it will affect your decision. Decision mo sa pamilya mo, decision mo sa mga anak mo, decision mo sa asawa mo, decision mo sa kapatiran, decision mo sa church, decision mo sa lahat ng tao na nasa paligid mo, and even decision mo sa pagsunod sa will ng Lord. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Tonight, na po, ito yung ayaw ng Lord na ilagay natin to sa mindset natin at mabago at matransform yung isip natin in His will, diba po? In His peace and in His grace. Katulad ng sabi niya sa Roman 12:2 po, na ma-pattern tayo doon at mawala yung shame sa atin because we are covered, we are labeled by His blood. We are labeled na tayo sa pangalan ni Jesus at hindi na sa pangalan na dating nahihiya tayo at sa mga gawa na dating nahihiya tayo o sa mga consequence sa pinagdadaanan nga natin ngayon, just face it. No, for the glory of God, because this test will be your testimony. Purihin po ang Diyos at sa kabutihan niya that He is God na nagkikip ng promises sa atin, not sa shame. Na po, tinanggal niya lahat ng kahihiyan na yon at nilagay ka niya dyan. Kaya wag mong ilagay sa isip mo na nakakahiya ka pa rin ngayon. Amen? Kasi pinili niyang magkaroon ng kahihiyan para sa'yo, na mabuhay ka at magkaroon ka ng confidence sa sarili mo ngayon kung sino ka, dahil siya ang pumili sa'yo, hindi ang opinion ng tao, hindi ang tingin ng tao, hindi kung paano ka pinapahiya ng tao, kundi lahat ng yun tinanggal niya sa'yo para tumayo ka na taas noo, na nakalift ka, no? Nakapundasyon ka, amen, because of Him, because you are His rock
'Di ba? He is our rock. He is our refuge. He is our strength. He is our hope. He is our confident. He is our eternal life. Purihin po ang Diyos, and to God be the glory. Let's pray. Thank you, Father. Salamat po sa mensahe na to, na wag naming i-navigate o i-direct yung aming sarili sa shame, na wag naming i-bear yung aming sarili, Panginoon, sa mga kahihiyan na nangyari sa amin, dahil alam namin, Panginoon, na may aayusin ka sa pamilya namin, sa buhay namin, sa aming sarili. Panginoon, na magkaroon kami ng God-self-centered, Panginoon, at thought na ikaw ang nakapokus sa aming buhay, dahil alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na tutulong sa amin, magta-transform ng mind namin, and say the different things, Panginoon, sa mga sarili namin, na hindi yun ang identity namin, kundi ang identity namin, Panginoon, kung paano mo kaming nilinis, inayos, Panginoon, at tinanggal lahat ng karumihan, kasalanan, at pinalaya, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng past namin, Panginoon, na dating bine-blame namin sa sarili namin, and you took everything, enable for us to be a new creation in your eyes, Panginoon, na maging righteous kami because of you, Panginoon, at maging malaya kami, because where the Spirit of the Lord, there is freedom and liberty, Father God. We thank you, Father, tonight. In the mighty name of Jesus, we praise. We give you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God po. Amen.